Puso'y buksan para kay Kuya Jesus. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Tanong sa kanya ni Pilato. "Kayo na ang nagsasabi." Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo." Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakapatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. "Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo?" Tanong ni Pilato. "Ipako sa krus!" Sigaw ng mga tao. "Bakit? Ano ba ang kasalanan niya?" Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako sa krus!" Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang tinik, ginawang korona, at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya'y pinagahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan, at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama nina Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota. Ibig sabihin, puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan, natatangu-tangong nagsabi,
Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutiya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at ang sabi sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na yan, na hari ng Israel, maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Hello mga bata! Ngayon ay linggo ng Palaspas, kung saan inaalala natin ang matagumpay na pagpasok ni Kuya Jesus sa Jerusalem. Ayon sa katesismo ng simbahan, ang pagpasok ni Kuya Jesus sa Jerusalem ay nagpapakilala ng pagdating ng kaharian na isasagawa ng Haring Mesiyas sa pamamagitan ng Paskwa ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Si Kuya Jesus ay kusang nagtungo sa Jerusalem upang doon ay mamatay sa isang kamatayang marahas dahil sa paglapastangan ng mga makasalanan. Kaya naman sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng pagpapakasakit ni Kuya Jesus at kung paano siya ay hinatulan ng kamatayan sa krus. Mga bata, hindi madali para kay Kuya Jesus na tanggapin ang mga bagay na ito. Bago pa siya magtungo at pumasok sa Jerusalem, ay alam niyang mangyayari ito. Subalit, bilang isang lingkod ng Ama, si Kuya Jesus ay nanatiling matatag maging sa panahon ng pag-uusig. Siya ay naging masunurin maging hanggang kamatayan. Ang malaking pag-ibig ni Kuya Jesus ang siyang nagbibigay halaga sa kanyang sakripisyo na tumubos, managot at magbayad. Dahil sa kanyang kamahal-mahalang pasyon sa kahoy na krus, natamo niya para sa atin ang kabanalan. Sa araw na ito ng ating pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas, tayong lahat ay inaanyayahan na makiisa na magwagayway ng mga palaspas at isabit sa ating tahanan. Sapagkat ang mga gawain at mga bagay na ito ay tanda na si Kuya Jesus bilang anak ng Diyos na naghirap, namatay at muling nabuhay ay nais nating tanggapin o patuloyin sa ating buhay bilang ating tagapagligtas. Mga bata, sa araw na ito ay nahamon din tayo ni Kuya Jesus na tanggapin siya bilang ating tagapagligtas. Sundin natin siya at tularan.
Hindi sapat ang paglalagay lamang natin ng mga palaspas sa ating tahanan upang patunayan na welcome siya sa ating buhay. Ano ang hamon sa atin? Una, maging totoo at tapat sa kapwa gaya ni Kuya Jesus. Iwasan natin na pakitang tao lamang ang ating pagtanggap sa Kanya. Ikalawa, huwag matakot na gawin ang tama at mabuti, lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Si Kuya Jesus ay maaaring umatras na pumasok sa Jerusalem, subalit mas pinili niya ang ikabubuti nating lahat. Inialay niya ang kanyang buhay para tayo ay maligtas.